Nandito kami sa hospital. Na-aksidente si Tonton man. Naligo sila kasi papasok. Prepare sila para pumasok sa school. Ngayon, itong si Asher, bigla niyang niyakap si Tonton na binalot niya nakabalot ng towel si Asher. Ngayon, parang yung laro kasi niya, parang kinain niya si Tonton na ganyan, ipinasok din niya sa may towel. Yung pagyakap niya kay Tonton na ibinalot sa towel, na napaganon sila sa may carpet. Ngayon, nag-iiyak si Tonton na nag-iiyak. Kung hindi talaga siya nasaktan, hindi siya mag-iiyak ng sobra. Pina-x-ray namin. May konting dun sa may, ito, papada, x-ray. Ayan o. Ngayon, sabi ng doktor, lalagyan siya ng bandage 7 to 10 days. May konting crack sa may buto niya sa may bandang dito, sa knee. May konting crack. Kaya nandito kami, nag-iiyak siya sa x-ray. Binigyan na siya ng ng gamot na pang pain reliever. Kaya inaantay lang namin. Hindi siya papasok ng 1 linggo, 1 week, you're not gonna go to school for 1 week. Your mom will miss you. They will call again. Where's Tonton? Where's Tonton? There, the nurse. Inside. The nurse is inside. Talagang napasaktan siya, guys. Kulit-kulit kasi nila ni Ton Asher. Namaga namaga kasi siya, guys. Namaga. Ayan, namaga yung tuhod niya. Tuloy nakapasok ang bebe na ito. What is this? Just tell me, what is this? What's this? Pop lollipop. Pangpalubag-loob yung lollipop. Kulit-kulit kasi. Kakulitan kasi. Bye-bye na. Bye-bye, guys. Flying kiss na. Flying kiss. Not Aya that one. Only cotton that one, anak ko. Только папа ищет. Dance na How to dance? How to dance? How to dance? How to dance? You do like this abay lagu okay? Uy. Hindi ko kusita. Dapat. Dance na Ay. This time there are always asking machine not people to harvest, Why? No need the rice hay, that's why. Hello. Indian pa lang may-ari nitong harvester, guys. Mga Indian. Mataas ang cut niya.
Yan lahat yung na-harvest ng harvester. La 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 na 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 na. Tapos bilabak kumilimlim, imbis na maibilad sana. Ay. May batang aburido, hindi makalabas. Oy, no! Don't! Tumpok, gusto niyang ipatanggal. No! Gusto niyang maglakad, hindi siya makalakad. Gusto niyang lumabas. No, anak ko, no, don't poke it. Don't poke your plaster. No, Bye-bye na. Bye. Hindi makalabas ang bata. Nag-aaburido kasi, anak mo, gusto niya patanggal yung plaster. Ang sabi ng doktor, yung plaster niya ay mga 7 to 10 para madali daw gumaling. Siguro na alibadbaran. Gusto niyang mag-shower. Bawal mabasa. Gusto niyang maglakad. Hindi naman niya kayang hindi niya kayang buhatin yung plaster sa paa niya. Ano magagawa? Sabi ko, konting tiis-tiis lang. At siguro kahit mga 7 days papatanggal na namin. Kasi nagagalaw na niya Nagagalaw na niya. Hindi kagaya kahapon na hindi niya maigalaw. Ngayon medyo nakaka-adjust na. Likot kasi Oh. Because you and Dada too much naughty. Niyakap kasi niya. Katatapos lang nilang maligo. Binihisan ko si Tonton. Ngayon si Asher nakabalot pa ng towel. Niyakap niya. Niyakap niya si Tonton. Pagyakap niya kay Tonton, pareho silang natumba. Nung umiyak siya, akala ko okay lang, nasaktan lang. Pero hindi talaga siya tumigil. Hanggang sa nakita ko medyo namamaga na. Kaya sabi ni Asis, dalhin na natin sa doktor, sabi niya. Natakot din yung isa. Dalhin na natin sa doktor. Pina-x-ray, ayun. Konting-konti lang naman, parang gumuhit lang na ganun sa may buto niya. Pero syempre, buto kasi yun sa loob. At saka bata, madali man maghilo. Kailang naman nilagyan ng plaster ng doktor para hindi niya magalaw. Kasi alam niyo naman bata, malikot. Ngayon nga lang na naka-plaster Ay naku, kung ano pinagagawa. Gustong lumabas, gustong gumapang. Medyo limited nga lang yung galaw niya ngayon at hindi niya kayang dalhin yung plaster ng kanyang paa. Tonton? At yun guys, tapos ko lang din maligo kasi nga kanina 'di ba hinakot yung mga palay. Kumulimlim kasi. Pero maya-maya umaraw, kaya ang ginawa, binilad ulit hanggang maghapon. Hindi naman umulan, kumilimlim lang naman, hindi naman umulan kanina. Kaya yun, ibinilid ulit yung palay at halos kakukuha lang, nilagay sa sako. Kapag ganitong season, napapansin ko talaga, pag ganitong season, mas madami yung na-harvest na yung palay. Umabot siya ng 8 sacks, 8 sako. Pero kapag yung season ng July, August, September, October, ganyan yung yung season na pag ng palay, mas mababa, minsan 6, 4 na sako lang. Ganon, ewan. Dahil siguro that time nag-uulan, malakas ang hangin. Pero itong harvest namin ngayon, umabot siya ng 8 yata o 7 sako. 7 kalahati. Basta ganun kasi hindi naman masyadong puno yung sako kasi.
At saka yung sako nila, malalaki yung sako dito, di ba? Kita nyo naman yung sako na lagayan nila. So, ayun yung na-harvest na palay dyan. Sabi ko nga ang galing kasi ayan oh, may bigas pa kami oh. Bigas. Siguro nasa ano yan, nasa 25 kilos. Eh, puno pa yung lagayan namin ng bigas sa may kabinet. Kaya sabi ko ang galing, umabot talaga 1 taon yung bigas namin last year. Sana ito din, kasi meron pa naman kaming bigas dyan, so ibig sabihin, kahit mapatuyuan namin itong bagong palay, hindi pa namin agad-agad mapagiling kasi may bigas pa naman kami. So, mga ano pa siguro yan, mga July or kalagitnaan ng July. Ayan, saka pa lang kami ulit ng panibagong palay. Eh, that time, kasi palalakihin lang naman yung pananim doon, tapos magtatanim na ulit. Oh. Eh, 4 na buwan lang. July, August, September, October. Oh. Pagdating ng kalahati ng October, mag-harvest na ulit. Tapos magtatanim naman ng pang-winter. Ay, sana lang talaga. Ay. Oh, nako. Tapos ay harvestan, magtatanim na naman ng palay. Again in our next vlog, everyone. Bye and God bless us all.